Talagang dito po. Marami po yung pinipili ang buwan ng Disyembre sa pag-iisang dibdib. Ito rin ang buwan na napili ng ating kakape na si Maris at ng kanyang magiging partner for life na si Rapi Tima. Biniro sarili. Ayos Diba nauna na ako? Hindi ba graduation yun? Hindi. Hindi Pwede yun. Wedding ba yan? Nalilito rin ako dyan eh. Ang Disyembre ni Marisa, tiyak na hindi malamig. Siyempre, kahit paabutin tayo ng 0 degrees. Paano naman, all set na ang kanilang big day ngayong Saturday, ha? At siyempre po, ulitin ko nga yan. Makakasama natin ngayong umaga ang future husband and wife. Ayan. Good Siyempre morning. si Rafi and Maris. Good morning. Siyempre, Maganda umaga. parang hindi ako nandito kanina. Teka lang. Mamaya, bago po yan lahat, magkakaroon tayo ng kaunting game, ha? Ay, may game pa. Game? Secret, tatawagin natin itong Future Compatibility Patakot. Test. Ang siste, bibigyan namin kayo pareho ng whiteboard. Ayan, magtatanong ako. Tapos, dyan yung isusulat ang mga sagot doon sa mga tanong ko, ha? Dapat hintayin niyo muna yung cue bago niyo ipakita sa camera ang sagot, ha? Hindi pwedeng magkopyahan? Hindi pwede, hindi pwede. Takot naman Hindi pwede. Ba't ang sabi sa akin, interview lang? Ay, sabi lang yun, syempre. Ikaw naman, kailangan may konting ano. Kaya ito na, ha? Naku, mga kilig-kilig reminiscing moments muna tayo dito sa ating mga... ito na, mga tanong natin. Matapos na mag-propose si Rafi, ha? Okay. Uy, teka, saan yung tanong? Teka lang. Matapos mag-propose si Rafi... Magkwentuhan muna tayo. Ano? Ako na ba magtatanong? Ano yung una namin ginawa? Ako magtatanong, ha? Ano una namin ginawa? Ano ba yung sasagot Ano ang namin? plano niyong gawin pagkatapos ng ano? Saan kayo... Teka lang, ano bang gusto ko Naku, mahirap? naku, naku. Oh no! Ano ang una niyong balak gawin pagkatapos ng... Ay, talagang may kodigo si Ate Su. Teka lang, kasi pag ako nagtanong, mahirap. Eto muna. Ano ang paboritong pagkain ni Rafi? Okay. Ako talaga? Ay, so, siya. sasagutin niya. Sasagutin mo rin. Ano sige. paborito? Paborito. Okay. Siyempre, ito naman, para kayong di sanay sa Paborito kong pagkain. Oo, siyempre. Ito. Pakikita na ba? Pakita na. Pakita na, sige. Ay, talaga na. Yan. Ano sinagot mo? Ay, bakit ka nangangopya? Ay, Wow, pareho. At saka tinola, tama. Paborito ko rin siya. kulang ka ng tinola. Pero adobo yung paborito ko Ito, talaga. susunod. Okay, Yan. Ano? So, 1 point na kami. Hindi masyado. Ayusin mo Kalahati yan. lang. Kasi wala kang tinola, Rafi. Strict mo, Ate Su. Natural. Ganun talaga Okay. yun. Stricto din yung gagawin niyo pagsasama. Ano ang pinakaayaw na gulay na ni Maris, Rafi? Pinakaayaw na gulay. Alam mo yan, alam mo yan. Dali magkampiyahan. Ako, ano yung pinakaayaw na gulay ni Maris? Dapat alam mo yan, hindi ba? Di ba? Dapat alam niya ho yan. Dahil kayo ay malapit na. Ay, very good! Dahil dyan, kayo ay Ganda meron talaga na, pag malakas bibigyan ko yung- naman kayo ng ano dyan. Yung wavelength. Ito. Mahirap ito. Ano? Maris, ang biggest fear ni Rafi, maliban sa'yo, syempre, alam ko talaga sa'yo. Biggest fear? Biggest fear, ang pinakamatinding kinatatakutan ni Rafi. At kung meron ba? Meron ba akong yan. biggest Siyempre, fear? alam ko sa'yo, Meron takot. yan. Mm. Meron yan. Assuming ako, assuming. Sige na. Naku, hindi mo masagot to. Sobra ka. Wala akong biggest fear eh. Meron, Biggest fear. I'm sure. Ay, nakarami, pag hindi mo sinagot yan, may dalawang araw pa Magtatampo sinagot. ko. Hindi, joke. May dalawang araw. Biggest fear. Oo, mag-isip ka. Dito na magkakabuking yan. Biggest fear? Dito na Grabe. dito na magkakabuking yan. Pag hindi yan nasagot ni Rafi. Ito. Biggest fear ko to, di ba? Oo, biggest fear Siyempre, mo. di naman Wala akong biggest fear eh. Ay, nako. Sige na, wala. Maris, ewan ko 0 na. points. Wala May dalawang araw ka pa. So, mag-isip-isip. Sige, pakita. Wala ka? Wala akong Biggest biggest fear fear? eh. Sige, Maris, pakita mo. Wala. Hindi ko naisip. Pero, Joke. Bumawi ka. oo nga. Ayan. Ay, baliktad. Ayan, ito naman. Si Marisa, ang takot. Ako? Si Marisa, ang takot. Rafi. Saan takot? Huwag mo naman sabihin pag mawala ka rin. Yun.
Ano, saan? Saan naman takot si Maris? Oh. Wala. Talaga to. Ikaw, hindi ka na nag-iisip. Talaga ba ganun? Laging yun. Okay, okay. Pakita mo na, Diba? sige, game. Mawala ako at mawala siya. Ito. Ayos, ayos. Talaga, ayos. teka, dahil dyan, ibibigyan ko kayo na... Ayos, ayos. Teka, tayo. Halo! Oh, yan. Okay. panalo. Oh, ito, ha? Ito na nga, tanong na matapos na mag-propose si Rafi, ha? Anong una niyong out of town ang pinuntahan? Oh, after na mag-propose. Mag-propose? Di ba nag-propose ka dito sa nag-propose Quezon ako. City? Saan kayo unang nagpuntang out? Nag-out of town, syempre to celebrate dahil pumayag si Ray Maris na magpakasal sa'yo. Saan kayo unang May nagpunta? celebration ba tayo na? Ba, ewan ko, tinatanong mo. Okay. Okay. Saan? Very good! Talaga Diving, gano'n. diving. Yeah. Hobby namin to eh. Ayan, oo. Talaga, sige na. Okay na yun. Sa tingin ko naman compatible na yun, di ba? Anong gusto yung unang baby? Lalaki, Baby? babae? Kahit ano. Ako syempre kahit lalaki. Pero siya lalaki. Pero, Siyempre, siyempre, kahit kahit ano. ano. Kahit ano. Ayan, gaano Basta kaya happy. kahalaga sa panahon ngayon pagdalo sa mga counseling, yung mga ikakasal? Alamin natin ang panlasa ng masa mula kay Cesar Apolinario. Cesar! Sartali yan. Tama na usapan nyo. Kanina pa kayo, hindi nyo ako Ano? pinapasok. Nag-enjoy kayo masyado porkit guest lang si Kuyang Rapi. Ano daw? Ano sagot nila Cesar daw sa dapat ba sumunod? And dali lang, kinikilig sila rito eh. Oo, siyempre naman. Parang ang pinaka kinikilig ay si Susan Enriquez. Ay, kasi siyempre may game eh, di ba? May game. Masarap magbistuhan ng gano'n eh. Oh, di ba? Yung hagik-gik talaga namang wagas na wagas. Pero alam mo, meron lang akong ano dyan sa dalawa eh. Ano? Kasi May trivia ka, may trivia? Oo, nasubaybayan ko yan. Kasi nung time na yon parang... Ikaw daw advisor eh. Nako. Di ba? Hindi, nung time na yon Katotohanan yun. kakabreak lang ni Maris noon. Kilala ko kayo. Huwag ka magdagdag ng mga ganyan. Kaso naman eh, di ba? Pero, eto ngayon, hindi ko alam na nagkakagustuhan na pala sila. Oh, tapos? Tapos si Rafi, parang napapansin ko na tumitingin-tingin sa Ay. ngiti ni Maris. Eh, wala ka pala sa akin eh. Ba, meron ka rin. Meron sa Eh, si tinding Rafi, trivia. nakikita ko na pagkasama ko sa out of town. Alam mo ba? Oh. Kaya madalas masira ang phone. Dahil Umuusok. kakatawag. Wala ka. Pero syempre, ang tawagan pa lang nila doon, kuya, ate. Naku, yun nga ang gusto ko itanong dyan sa dalawa eh. Paano yan? Pag nagkinasal sila, tatawagin pa rin ba niya na, Kuya Rafi? Hindi, masyado lang kasi magalang si Maris. Parang takot Pero masabihan best na. friend kasi kami. Pero ang advisor niya si Rafi noon, alam ko, sa kanya nagtatanong si Maris, Kuya Rafi. Oo. Tapos kasi Rafi nahirapan din. Ay, si Rafi talaga ay kuyang ng bayan. Tawag ko siyang kuya eh. Hi, Kasi kuya. para sa, syempre, di ba, parang kay Rafi, parang, paano mo nga naman liligawan yung tumitingin sa'yo, parang kuya, di ba? Kaya nga ang tagal 10 years. 10 years. 10 years in the making. Si Sir Ron Amin. Pero alam mo, nararamdaman ko, Sansu partner, nararamdaman ko na yung mag-partner na yan tatagal. Ay naman, oo Hanggang naman. sa- Grabe ka naman. Talagang may ganun. Ikaw ba'y manghuhula? Naku, nararamdaman ko yan kasi Dapat, dapat Dapat habang buhay, hindi lang tatagal. Talaga naman Talaga? dapat. Oo. Yun ang dapat gawin nating norm. Yung matagal. Dapat Wish yung them good exception luck yung and, mga they hindi live tumatagal. happily ganun. ever after. Yes. Oy, dumaan din daw kayo sa ano dapat sa marriage counseling o premarital counseling. Oh, sige, ano sabi Ay, niyan? ito ngayon ang sabi ng mga nakausap ko rito sa Dampalit, Malabon. Ano yung natutunan nyo sa premarital counseling? Kasi pagka hindi ka na ganon, parang wala kayong idea sa isa't isa. Ah, talaga? Okay. Ilang taon na kayo mag-boyfriend-girlfriend noon bago kayo ikasal? 1 year lang. 1 year. So kailangan talaga pagka ganon, ano? Siyempre, para makilala niyo isa't isa. Andyan pa rin yung ano? Ba, siyempre, hindi nawawala Mahal yun. niyo pa rin siya? Siyempre, hindi nawawala yun. Hindi naman kayo, alam nyo na. Hindi. Gaya nung Alam iba. alam ng misis ko yun. One and only. Talaga. Asa siya? Matanong natin. Ano ang misis ko? Pero ano, okay naman no ang... Okay na okay. Kung wala nun, tingin mo. Tingin ko, maaaring maligaw ka. Gawa. Kasi nang bago ka kinasal, hindi ka naman binigyan ng payo. Yan, tama-tama. May maraming... Kayo po ba kinasal? Hindi ho eh. Oh, so hindi kayo dumaan sa premarital counseling. Hindi ho. Oh, ilang taon na kayong mag-asawa? 17 na. Ang tagal na kayo pa rin. Oo. Mahal na mahal mo pa rin si Mister. Naman. Bakit nandiyan sa harapan, no? Oh, ilan, ang dami nyo ng anak pala. Oo, walo. Naku po.
Kaya bang pag-aralin lahat yun? Nakakaya naman yung iba. Talaga? Huwag iba, dapat lahat. Oh. Alam mo ba na sa premarital counseling, tinuturo din yun? Oo, Yun na dapat sapat lang yung mga anak. Saan ba si kuya? ayun naglalaro. Kuya, saglit lang. I-interviewin lang kita. Liga. Ayaw. Ba't ayaw niya? Pero wala naman kayong, kumbaga, pinag-aawayan na sobrang laki. Wala naman, wala. Ayun. Yun yung last na nakausap ko, Susan, ay ang daming anak, 8. Sandali, kakausapin natin yung mga residente dito sa Barangay Dampalit, Malabon. Si Felisa Reyes, eto si At Naili ka rito. Nagpa-counseling ito. Nakakatuwa kasi 43 years na silang kasal ng kanyang mister. At yung isa pa, si Rosalie Tapang. Si Rosalie naman, Ate Liga rito, saglit lang. Hindi kayo dumaan sa premarital counseling, pero kinasal kayo. Ano ang masasabi mo doon? Sabi nila nakakatulong daw ang premarital counseling. Nakakatulong din siguro, pero kasi hindi kami dumaan, pero heto pa rin kami, 24 years ng kasal. Gano'n naman pala. Sabi nyo, pag nagpa-premarital counseling, tumatagal, 43 years. Sila rin pala tumatagal din. Siguradong mas matagal kami dahil kami 43 years na. Parang ang sinasabi niya, papunta ka pa lang, pabalik na ako, iha. Parang ganon. Siguro nga kasi mas mas may edad siya sa akin eh. Darating din siguro kami, baka lampasan pa. Talo ka doon. Kami sigurado na. Kasi meron na ako mga apo hanggang ngayon, pati mga anak ko may asawa. Palibasa, natulungan ko sila na magpa-guidance din. Di ka ako... Ganun din, tumagal din. Tumagal naman pala Wala ka daw, parang ganun ang dating. Hindi, heto pa rin kami. Eto na. Okay. Baka magsabunutan to. Ayan, ang ating panlasa ng masa. Balik sa mag-partner na si Marie Setrafi. Salamat, Cesar. Ngayon po, medyo seryoso muna tayo. Siyempre, bago ang kasal, maganda dumaan sa marriage counseling. Makakasama natin yung umaga si Pastor Clem Guillermo. Si Kuya Clem ay isang kilalang radio marriage counselor. Good morning po, Pastor Clem. Good morning. Ayan, para po sa mga may plano magpakasal, gaya po ng dalawang ito, talaga ho bang dapat dumaan sa counseling ang mga gustong lumagay sa tahimik? Ayan. Well, lagi namin sinasuggest na kinakailangan dumaan dito sapagkat marami yung ikakasal talaga hindi na naiisipan lahat ng bagay na nakapaikot sa kanilang relasyon. Ano bang mga ano ba yung pinakaano doon sa ano ba yung makakamit mo? Magiging benepisyo nung sumailalim ka muna sa counseling bago magpakasal. Parang iba makakatulong para kayong yung magiging mag-asawa mas makilala nila mabuti yung isa't isa? Totoo yun. Ang counselor kasi, siyempre, ay nagdi-dig deep into yung background ng tao. And then there are most likely questions na hindi naiisip ng ikakasal, itatanong ng counselor. Parang, aliba, habang kausap mo yung lalaki, nakikinig yung babae tungkol sa pamilya and everything. Kasi kung minsan, may mga bagay na nahihiyang itanong nung isa doon sa kanyang partner. Kahit sila ay magiging mag-asawa na, kahit na, kasi parang nahihiya or, things like those. Kaya yung counselor is talagang kumbaga sa bubusisiin niya lahat ito para makita ng bawat isa, ito yung pakakasalan mong tao. Okay, kayong dalawa. Ikaw, Maris, di ba? Nag-counseling kayo ni Yung pre-K na. Pre-K na, Pero kasi magkaibigan na po kami na matagal kaya talagang... So, wala na ba kayong talagang, parang wala na kayong inhibition, Rapi? Lahat ng gusto mo itanong, tinanong mo na. Ikaw, Rapi, na tanong. Wala na. Ano ba yung... Yun ang maganda sa magkaibigan muna Bago maging... Naliligaw pa nga lang siya. Tinanong ko na Naliligaw pa lang siya. Nagka-counseling na kayo, di ba? Pastor, ano ba yung mga mayroon ho daw top 5 questions na kailangan itanong bago magpakasal ang isang magkasintahan. Ano ho ba yung mga yon? Well, thinking about top 5 questions, I think of one. Ask yourself, am I really in love? Dahil marami nagpapakasal na huli na yung pag-ibig. There are a lot of reasons, 1,001 reasons why people get into marriage, hindi ba? Other than love. That's one. So, you really have to ask. And siguro sa tagal ng inyong pagkakakilala at magiging magkaibigan, mas madali ninyong matiyak yung damdamin nyo, hindi ba? Okay. Pangalawa ay, am I ready? Okay? Definitely. Ready in terms of financially, finances, emotion, and of course, spirituality, physically. Kasi you are taking another role, you're taking another, kumbaga sa panibagong role mo sa buhay ito. Ready ka ba doon? Third question is, do I know my partner well? Okay?
Gusto kong sabihin sa inyo, hindi naman siya nananakot. Para tayo counseling on air talaga. Maraming bagay na hindi natin malalaman until magsama kayong dalawa. Okay. Halimbawa, question ko dun sa isang lalaki, alam mo bang burarayang asawa mo? Hindi na ipapakita yun sa dating. Kasi di ba sinasabi, alam ko na po yun. during yung sa courtship, okay, nagde-date, para di ba, ikaw, halimbawa, yung kakain daw kung kumain konti lang. Dahil syempre, ayaw mo ma-turn off, pero pag nasa bahay, pagdating sa bahay, di ba? Ayun. Hindi na nagtitira ng ulam. Okay. So you ask that. And then, of course, you ask yourself, am I willing to commit into this relationship for life? Kasi ang marriage is always with life, hindi ba? In mind. Okay? Okay. And then, of course, ay mahalaga din na itanong natin sa ating sarili, ganito, na in this marriage, okay, ay ano-ano yung mga bagay na I am willing to give up in favor of a happy marriage. Okay. Halimbawa, yung mga lalaki, barkada, ganito, ganyan. Am I willing to give up all those things because I want a happy marriage? Ay, gano'n. Ito, ikaw, Rafi. Yun ang maganda rin sa barkada kasi barkada rin ni Maris yung mga barkada. Ito, Pastor, yung sinasabi kasi nitong dalawang, ni Maris at ni Rafi, sila ho ay matagal nang magkaibigan. Matagal, ilang years? 10 years? Kaya ho tawag na ako dito sa GMA. Yung bang ganun na malaking bagay din ho yun. Well, malaking plus factor yun. Yes, okay. Pero ang sinasabi ko is this, it's still different to live together. It's still different to live in one bed, di ba? To use one CR. I mean, dito, nakakaproblema yung... Ibig sabihin, ay maraming bagay ang bagong discovery sa inyo pag nagsama na kayo. It's still a different life. Yung mga maliliit na bagay ho na hindi nyo napapansin, di ba? Mapapansin nyo ngayon. Kasi dahil nga, syempre, parang pagka ganitong magkasintahan pa lang kayo, ikakasal, parang yung emotion mo overflowing with, That's right. With love. Yun ang sinasabi natin na lahat naman ng kinakasal mostly ay nasa highest peak ng kanilang love relationship. However, pagka nagsama na kayo, yung mga natural na ugali, hindi ba yung gano'n, Kasi wala na itong bantay, wala nang guard ito Talagang kung ano ka, yung ka na, hindi ba? Kuya, paano nyo mapapanatili? Talagang nagtanong pa rin ako. Okay lang yan, Maris. Paano nyo mapapanatili yung ganong high point? Well, yun ang sinasabi na, isipin nyo mabuti, ano yung mga ginagawa ninyo before. Kasi madalas is, ngayon, mag-asawa na, nandiyan na sa bahay na, kaya trabaho na muna, trabaho, because you would like to build whatever. Pero hindi dapat kalimutan yung asawa. Kung paano mong niligawan after marriage, dapat ganun pa rin ang relationship, hindi ba? Kasi nga, mas madali na ngayong kalimutan. Kung baga sa Rafi, kung baga sa si Maris could be a trophy na naiuwi mo na sa bahay, di ba? Parang ganoon. Pero dapat, kung ano yung ginagawa mo to win that trophy, you have to continuously win the trophy every day. Parang ganoon. Huwag magiging parang, nasa akin na yan di ba? Kaya nga, papabayaan, di ba? Parang halimbawa, parang tawag ng trabaho kaysa sa pag-uwi sa bahay. Trabaho muna kasi kailangan namin bumili ng bagong kotse. Trabaho muna kasi kailangan magpatayo ng bahay. Kaya mahalaga yung emotional maturity. That's right. You make the right decisions. Kasi maraming adjustments na kailangan habang nasa relationship. Totoo yun. Yes, counselor. And you'll have to understand, kanina nagkaroon kayo ng compatibility test. Okay? Actually, wala kayong masyadong problema sa compatibility kasi pareho kayo doon Ang problema niyo yung kaiba yung ugali. Di ba? Halimbawa, yung isa ay go. Yung isa ay mabagal. No, dito nagko-conflict yan. Pero dito dapat yung maintindihan, it should be complementary. Na yung wala kay Maris, na kay Rafi. So, as a couple, then you still have it. Yung wala kay Rafi, na kay Maris. So, dapat makita nyo na katuwang ko ito. Hindi ko ito kalaban. Dapat complementary kayo sa isa't isa. So, kung mabagal siya, mabilis ako, tamang-tama yun. Di ba? Magbibigayan kayo sa isa't isa, then maganda yung inyong lakad. Salamat Kuya Clem. Ayan, kahit paano nadagdag pa. Teka lang, bago tayo magtapos, Rafi, ano muna? Siyempre, message talaga. Message kay Rafi. O sige na, pagbigyan nyo na kami. Sige na, bago pa kayo. Well, of course, yung pagiging magkaibigan namin ni Marisa, alam ko magtutuloy-tuloy ito. Best friend ko siya forever. Yun yung foundation namin at alam kong yun yung magiging pundasyon talaga ng aming. Alam mo, natutuwa ako nakita ko yung background ng isang ikinasal ko. Nakalagay doon sa background nila, now I'm marrying my best friend. Okay. What, ikaw, Maris? And now I'm marrying my ex-boyfriend. I second the motion. Ganun na lang. Okay. Naku, maraming salamat sa inyo, Rafi, Maris, at Kuya Clem.